Post ng DILG Secretary John Vic Remulla, binanatan ni na Jake Ejercito, Jesse Mendiola at John Lucas. Hindi raw nakakatawa at napaka-insensitive. Narito ang buong detalye. Hindi nagustuhan ng mga artista sina Jake Ejercito, Jesse Mendiola at John Lucas, pati na rin ng maraming netizens, ang umano'y insensitibong post ng Department of the Interior and Local Government o DILG Facebook page tungkol sa suspensyon ng pasok ngayong pananalasa ng habagat sa bansa. Habang maraming lugar ang lubog sa baha, hindi madaanan ng mga kalsada, may mga na-stranded at patuloy ang paglilikas ng mga residente. Tila chill lang ang dating ng caption sa post ng DILG, partikular mula sa mismong kalihim na si Secretary John Vic Remulla. Sa post na ibinahagi ng DILG bandang 3:00 ng hapon, July 22, sinabi nitong, "Mga abangers, sarap ng bugchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. O eto na ang inaabangan ninyo." Kasama ng caption ang listahan ng mga lugar na may suspension of classes at government work. Ngunit imbes na magbigay ng seryosong impormasyon sa gitna ng sauna, ang tono ng post ay tila pakwela at walang sensibilidad sa bigat ng sitwasyon. Unang bumanat si Jake Ejercito, kapamilya aktor at kilalang vokal sa mga isyu ng bayan, at sinabi nitong, "There's a time and place for trying to be funny. This isn't one of them." Sinundan naman ito ni Jesse Mendiola na halatang hindi rin natuwa. "Is this supposed to be funny?" Samantala si John Lucas ng GMA Network ay nagpahayag din ng pagkadismaya sa tono ng post. DILG Philippines, parang sigalan sa amin yung nagposta. Sana all sarap ng bogchi sa ganitong panahon. Hindi rin nagpahuli ang sambayanan. Naglabasan ang mga komento ng pagkadismaya at galit sa post. Para sa marami hindi ito ang tamang panahon para magbiro o magmukhang cool sa official government communications, lalo na't may mga buhay ang nawawala at pamilya ang nagdurusa. Isa sa mga viral na comment, "Sir, public service requires professionalism, compassion and timely communication, especially during crisis. Mocking critical announcements undermines good governance and disregards public welfare. We urge a more dignified approach that prioritizes the safety, trust, and well-being of the Filipino people." May netizen din ang derechang nagsabi, "There's a time and place for humor. Not every moment needs a punchline. Kung may nawawala, may namamatay at may nagliligtas ng buhay, hindi nakatulong ang biro mo." May isa pang galit na galit at naglabas ng hinanakit. DILG Philippines, seryoso ba kayo? Habang binabaha ang mga bahay, may nagpapalikas, may nawawala, may nangangailangan ng tulong at may mga namatay. Pero ang post nyo tungkol sa bogchi at idlip, ano to, disaster update o food blog? Hindi kami abangers. Ang mga kababayan natin ay nasalanta. Hindi ito panahon para mag-joke, mag-caption ng pakul o mag-sound witty. Ito ang panahon para magpakita ng respeto, urgency at leadership. Kung kayo ang boses ng gobyerno, dapat may bigat ang bawat salita. Hindi kami followers na naghihintay ng punchline. Kami ang mga Pilipino na nangangailangan direksyon, malasakit at konkretong aksyon. Ayusin niyo yan, hindi nakakatuwa, hindi nakakatulong. Sa kabila ng dami ng mga reklamo online at matinding bashing na natanggap ng post, wala pa ring opisyal na pahayag ang DILG o si Secretary Remulla tungkol dito. Sa halip naglabas lamang sila ng update patungkol sa relief operation sa Rizal at iba pang apektadong lugar. Sabi ng mga netizens, pwedeng magbiro sa tamang panahon, pero kapag krisis na ang usapan, ang kailangan ng bayan ay hindi witty captions kundi malasakit, malinaw na impormasyon at sensitibong liderato. Kayo, anong opinion ninyo sa issue ito? Leave your comment below. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.